Kapag ka may trust issue ka sa isang tao, may malaking bagay na nawawala sa iyo. Trust issue. Ano ang epekto nito sa buhay at pagninegosyo? Bakit kinakailangan nating pag-usapan itong trust issue? Kasi isa sa nakakasira sa relasyon, sa negosyo, sa trabaho, o yung trust issue. Kaya nga kapag ka hindi natin naintindihan ano ang epekto nito at ito ay nananatili sa'yo, hindi mo namamalayan na yung buhay mo, bakit hindi siya nakakausad? O yung relationship nyo, bakit hindi rin siya nakakausad? O kung halimbawa naman pagdating sa negosyo, ang ganda-ganda na ng takbo ng negosyo mo, and then suddenly, dahil meron kang trust issue sa mga tao mo, yung pag-usad, yung pagsulong, pigil. Kapag ka ang isang tao, hindi niya na-overcome yung trust issue niya sa ibang tao, para siyang naglalakad na mayroong nakatali na rubber band sa kanyang katawan. At alam natin na yung rubber band, pagka na-reach na nito, naka-stretch niya, wala na itong isusulong pa. At ang mangyayari, alam naman natin yung rubber band, may tendency na bigla ka na lang hahatakin nito pabalik. Ganun ko dinidescribe yung isang tao na meron siyang trust issue. Kaya ito, sa mga naka-experience na nito, lagi nating tatandaan na yung trust issue, wala yan maidudulot na maganda sa relasyon, sa trabaho, sa negosyo, at kahit sa sarili mo. Sa buhay natin, kinakailangan nating maintindihan na isa sa hindi nagpapaunlad ng ating relasyon mag-asawa, relasyon sa mga anak, relasyon sa mga empleyado, kung ikaw ay boss, yung trust issue. Paano ka nagkakaroon ng trust issue? Halimbawa, ikaw meron kang nagawang maling desisyon o nagawang mali sa buhay. Pero ang ginawa mo na ay humingi ka ng tawad sa Diyos at humingi ka rin ng tawad sa taong nakagawan mo ng mali. At ang ginawa mo, genuinely, inayos mo yung buhay mo. Ngayon, sa part mo, may mga pagkakataon, kapag hindi ka nag-ingat, possible na ang mangyari, pasukin ka ng trust issue. Na baka ang isipin mo, yung ginawa mo ay gagawin din ng partner mo. At kapag ka nangyari yun, eto na yung sisira sa magandang pinagsamahan ninyo. Ganon din naman yung partner, kapag ka hindi niya tinanggap, in-overcome sa kanyang sarili, na yung nagawa mong mali ay nakaraan na. At nakita naman niya sa'yo kung paano kang nagbago, kung paano iniwan mo yung mga mali ginawa mo, kinakailangan buo na tanggapin ng partner mo na talaga nagbago ka na. Kasi kung at the back of his mind, nandun pa rin yung pag-aagam-agam na gagawa ka pa rin ng mali, ito yung magsisilbing dahilan para pagkaroon ka ng trust issue doon sa partner mo. At dahil doon, may mga pagkakataon na paano makikita nagkakaroon ka na ng trust issue, yung lagi mo nang binabantayan yung kilos niya, yung galaw niya, o kapag ka may kausap sa cellphone, o kaya may tinitext, pinapakialaman mo na yung cellphone niya, isa yon sa indikasyon na meron ka ng trust issue dun sa partner mo. Kapag ka hindi natin na-overcome yan, yung trust issue na yan, ito yung magiging dahilan ng away ninyo. At inyo namamalayan, ang pinanggalingan, yung trust issue. At lagi niyong tatandaan na kapag hindi niyo na-overcome yung trust issue na yan, hindi niyo mabibuild yung trust niyo sa isa't. Kadalasan, ang pinanggagalingan ng trust issue, hindi dahil ginagawang hindi maganda yung tao mo kung pagdating sa negosyo. Ang kadalasang pinanggagalingan nun ikaw. Meron ka kasing trust issue sa sarili mo na hindi mo na-overcome, hindi ka nakawala doon. Parang ganito yon. Kung dati empleyado ka at may ginawa kang mga kalokohan, dishonesty, at ngayon owner ka na. Kapag ka hindi ka nag-ingat, bawat galaw ng empleyado mo, babantayan mo. Bakit? Kasi iniisip mo na baka yung ginawa mong mali nung ikaw ay empleyado pa, ginagawa din nila. Nakikita nyo kung gaano ka importante na dapat ma-overcome mo yung trust issue na yun. Ngayon, paano ka makawala doon? Sa sarili mo mismo muna. Kapag totoo yung ginawa mong pagbabago doon sa sarili mo. Halimbawa, naging dishonest ka sa mga pagkakataon na naging empleyado ka. Pero dumating sa puntong inayos mo, pinagsisihan mo yun. Una, siyempre, yung paghingi natin ng tawad sa Diyos, tapos kinakailangan patawarin mo na rin yung sarili mo. Yung nangyari noon sa'yo, noon yun.
hindi ka dapat namumuhay dun sa nakaraan. Kundi ang dapat na nagiging focus mo ngayon ay yung ngayon. Marami din akong mga nakausap na mga negosyante. Ganda ng business nila. Pero alam niyo ang dahilan kung bakit hindi sila makapag-expand? Trust issue. Lagi nilang sinasabi sa akin, mahirap makahanap ng pagkakatiwalaan na tao. Pero sa totoo lang, marami po dyan. Maraming mga mao na naghihintay lang talaga sila ng opportunity. At hindi ko rin naman maisisisi minsan bakit gano'n yung sagot ng mga ibang owner sa akin. Kasi maaari, nasubukan din nila minsan na nag-hire, kumbaga lubos na itinawala, pagkatapos niloko sila nung pinagkatiwalaan nila. Pero ako magsasabi sa inyo mga ka-journey na kapag ka ganun natin tiningnan lahat ng mga tao, liyado, or lahat ng mga papasok na kasama mo, hindi ka tiwa-tiwala, hindi ka makakabuo ng solid na team mo. At ang mangyayari niya, kahit na gaano malaki yung chance na mag-expand yung business mo, mananatili ka lang na nandun lang, iisa pa rin. Bakit? Kasi hindi dahil sa produkto, hindi dahil dun sa sistema ng negosyo mo, kundi yung trust issue sa ibang tao. So, naiintindihan ko naman yan na mahirap talaga ang gawin mo ang pagkatiwalaan ng buo, yung isang tao, kapag wala ka ring buong tiwala sa sarili mo. Kaya lahat nag-uumpisa yan sa atin mismo. Naalala ko tuloy, dito sa branch na to, may nangyari actually, yung remittance nung gabi, tapos kinaumagahan, parang kulang. Nung malaman ko yun, pwede na ako, ang gawin ko, kung ako kung may trust issue ako dun sa mga kasama ko pwede na mangyaring paghinalaan ko na, na ito yung may gawa, siya yung dahilan ng ganito, ganyan. Kaya lang, nung malaman ko yun, alam niyo kung anong ginawa ko? Kaagad kong hinanapan ng solusyon. Kasi nag-reflect kaagad ako. Ano yung pagkukulang ko bilang isang may-ari, ba't nangyari ito? So, instead na mag-focus ako dun sa problem, nag-focus ako dun sa solusyon. And that day, na nagkausap-usap kami nung panggabi at pang-umaga, nagkaroon kaagad kami ng magandang solusyon. And until now, hindi na talaga mauulit yung nangyari yun kasi ginawa na kaagad namin ng solusyon yung problema na yun. At ito nga yung sinabi ko sa kanila. Kung ako magkakaroon ng trust issue sa kahit isa sa inyo, ako ang talo. Bakit? Kasi ako yung hindi mapapayapa. Alam niyo bang kapag ka may trust issue ka sa isang tao, may malaking bagay na nawawala sa iyo. Ito yung peace of mind at peace of heart. Bakit ka naglagay ng CCTV para bantayan yung mga tao mo kung may ginagawa silang hindi maganda? Anong mangyayari dyan? Inubos yung oras mo naka-review dun sa CCTV. So yung nakikita ninyo yung malaking epekto sa buhay ng isang tao na may trust issue. Kahit sa relasyon, kapag ka hindi mo na-overcome, hindi ka nakawala doon sa trust issue mo sa partner mo, palagi ka na lang may pagdududa at paghihinala. Isa sa pinakamasarap na ma-experience sa buhay na to. Walang iba kundi yung buhay mo, puno ka ng kapayapaan dahil wala kang anumang issue sa sarili mo at sa ibang tao. Isa ito sa kultura na binild ko dito sa Sicilian Community na bawat isa sa amin katiwalaan. Kasi kapag ikaw nagbibigay ka ng maayos na tiwala sa mga kasama mo at yung mga kasama din, pinagkakatiwalaan nila yung isa't isa. Walang silipan ng trabaho, ng ginagawa. Yung mustir, ang ganda. Yung pagtatrabaho nila, maayos, mabilis. Ano ba yung paraan para makawala ka dun sa trust issue mo, sa buhay mo, sa sarili mo, sa ibang tao? Sinyar ko na kanina, number 1, kapag may nagawa kang mga mali sa buhay at pinagsisihan mo naman, genuinely talagang nag-repent ka at inayos mo yung buhay mo, huwag ka nang mamuhay dun sa nakaraan mo. Hindi ibig sabihin na may ginawa kang mali, ito ay empleyado, tapos ngayon owner ka na, bit-bit mo pa rin yung nakaraan mo. Kapag ganun ka, hindi ka makakasulong. Huwag mong titingnan yung partner mo, kasama mo, dun sa nakaraan niya. At sabi nga nila, wala kang pwedeng gawin dun sa nakaraan mo, kundi kalimutan yan. Of course, pulutin mo kung ano yung lesson doon. Pero huwag kang nakatali doon sa nakaraan mo.